Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siya na inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin niyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay pagtitiwala. Lahat tayo ay may sariling bagyong hinaharap sa buhay. Hindi man ito laging bagyong may malalakas na hangin at ulan, mayroon tayong mga unos na higit na mapanganib. May unos ng karamdaman na unti-unting kumakain ng ating pag-asa. May unos ng pagkabigo na nagpaparamdam na tila wala nang saysay ang ating mga pagsisikap. May unos ng pagkawala ng mahal sa buhay, ng pagkasira ng pamilya, ng problema sa kabuhayan, at ng mga kasalanang paulit-ulit nating nilalabanan. Kapag dumarating ang mga unos na ito, madalas tayong magtatanong, nasaan ang Diyos? Bakit tila hinahayaan niya akong maghirap? At kung minsan, ang pinakamabigat na bagyo ay hindi ang nasa paligid natin, kundi ang nasa loob ng ating puso. Ang takot, pag-alinlangan, kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na ang tunay na tanong ay hindi kung may bagyo ba sa ating buhay. Ang tunay na tanong ay kung sino ang ating tinitingnan habang tayo ay nasa gitna ng bagyo. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, ayon kay San Mateo, matapos pakainin ni Jesus ang libu-libong tao, pinasakay niya ang kanyang mga alagad sa bangka upang mauna sa kabilang pampang. Samantalang siya'y umakyat sa bundok upang manalangin. Habang papalalim ang gabi, ang bangka ng mga alagad ay sinasalanta ng malalakas na alon dahil sa lungat ang hangin. Marami sa kanila ay bihasang mangingisda, sanay sila sa dagat. Ngunit sa gabing iyon, ang kanilang karanasan at kakayahan ay hindi sapat upang mapagtagumpayan ang unos. Sa ika-4 na pagbabantay sa gabi, habang sila'y pagod, natatakot, at halos mawalan ng pag-asa, dumating si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa halip na makaramdam ng ginhawa, lalo silang natakot. Inakala nilang multo ang kanilang nakikita, ngunit agad silang
pinatapang ni Jesus sa pagsasabing, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito. Huwag kayong matakot. Napakalalim ng mga salitang ito. Hindi muna pinatahimik ni Jesus ang bagyo. Hindi muna niya pinakalma ang dagat. Ang una niyang ginawa ay ipaalam sa kanyang mga alagad na kasama nila siya. Sapagkat bago baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon, nais muna niyang baguhin ang ating puso. Dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa buong ebanghelyo sa araw na ito. Pagtitiwala. Keeping our eyes on Christ sa kabila ng mga unos ng buhay. Ang pagtitiwala ay higit pa sa simpleng paniniwala na may Diyos. Ito ay ang matatag na pananalig na kahit hindi natin maunawaan ang mga nangyayari, alam natin kasama natin siya. Ito ang ipinakita ni Pedro nang sabihin niya, Panginoon, kung ikaw nga iyan, papuntahin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At nang sabihin ni Jesus ang salitang halika, bumaba si Pedro mula sa bangka at nagsimulang lumakad sa ibabaw ng tubig. Isipin natin yon. Isang ordinaryong tao ang nakalakad sa ibabaw ng dagat. Hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil nagtitiwala siya sa salita ni Kristo. Ngunit makita niya ang lakas ng hangin at ang taas ng mga alon, nagsimula siyang matakot. At nang mawala ang kanyang tingin kay Jesus, nagsimula rin siyang lumubog. Hindi ang hangin ang dahilan ng kanyang paglubog, hindi rin ang alon. Ang dahilan ay ang paglipat ng kanyang tingin mula kay Kristo patungo sa kanyang mga problema. Hindi ba't ito rin ang madalas na mangyari sa ating buhay? Kapag nakatuon tayo sa ating mga problema, tila lumalaki ang mga ito. Kapag nakatuon tayo sa ating mga takot, tila nawawala ang ating lakas. Kapag nakatuon tayo sa ating mga kabiguan, tila imposible ang pagbangon. Ngunit kapag nakatuon tayo kay Kristo, hindi nawawala ang bagyo, ngunit nagkakaroon tayo ng lakas, ng pag-asa upang lampasan ang mga ito. Napakaganda rin ng ginawa ni Jesus nang lumubog si Pedro. Hindi niya siya pinabayaan. Hindi niya sinabi, kasalanan mo yan. Agad niyang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan siya. Ito ang larawan ng awa ng Diyos. Kapag tayo ay nanghihina sa pananampalataya, hindi tayo itinataboy ng Panginoon. Sa halip lalo niya tayong inaabot. Ang biyaya ng Diyos ay mas mabilis kaysa sa ating pagbagsak. Ang kanyang habag ay laging nauuna sa ating kahinaan. Pagkatapos nilang makasakay sa bangka, saka lamang tumigil ang hangin. Napakahalaga ng pagkakasunod-sunod na ito. Una ay ang presensya ni Kristo, saka ang kapayapaan ng dagat. Ipinakikita nito na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagsisimula sa pagkawala ng problema. Nagsisimula ito sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, pagdating nila sa Genesaret, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit. Hiniling lamang nilang mahawakan ang laylayan ng kanyang kasuotan at lahat na makahawak nito ay gumagaling. Napakagandang pagtatapos ng ebanghelyo. Ang mga taong lubos na nagtitiwala kay Jesus ay hindi na humihingi ng mahabang paliwanag. Sapat na sa kanila ang mahawakan ang Panginoon. Sapagkat alam nilang ang presensya ni Kristo ang tunay na pinagmumulan ng kagalingan at ng kaligtasan. Mga kapatid, ang himala ay hindi yung paglalakad ni Jesus sa tubig. Kapag binabasa natin ang ebanghelyong ito, madalas nating iniisip na ang pinakadakilang himala ay yung paglalakad niya sa ibabaw ng tubig o yung paglakad ni Pedro sa gitna ng dagat. Ngunit marahil ay may mas malalim pang himalang nais ituro sa atin sa ating ebanghelyo. Ang tunay na himala ay hindi ang paglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang tunay na himala ay ang pagkakaroon ng kapayapaan
sa gitna ng bagyo. Sapagkat maraming tao ang naghihintay na mawala muna ang kanilang mga problema bago sila magkaroon ng kapayapaan. Ngunit hindi ito ang ipinangako sa atin ni Kristo. Hindi niya sinabing hindi na kayo makakaranas ng bagyo kapag sumunod kayo sa akin. Ang sinabi niya ay, ako ito, huwag kayong matakot. Ang Kristiyanong tunay na nagtitiwala ay hindi ang taong walang problema. Siya ang taong patuloy na lumalakad kahit may bagyo, sapagkat alam niyang kasama niya ang Panginoon. At ganito rin ang buhay ng maraming santo. Hindi sila iniligtas ng Diyos sa lahat ng paghihirap, ngunit sa bawat unos, naranasan nila ang katapatan ng Diyos. At iyon ang naging dahilan kung bakit hindi sila sumuko. Mga kapatid, napakahalaga na tayo ay matutong lumakad patungo kay Kristo. Kaya nga ngayong araw na ito, napakahalagang tandaan natin yung salitang pagtitiwala. Magtiwala tayo, ituon natin ang ating mata kay Kristo, kahit sa gitna ng mga unos at bagyo ng buhay. Marahil ngayon ay may bagyo kang pinagdaraanan. Maaring ito ay problema sa pamilya, sa kalusugan, sa kabuhayan, o sa iyong mismong pananampalataya. Huwag mong hayaang ang iyong mga alon ang maging sentro ng iyong paningin. Ituon mo ang iyong mga mata kay Kristo. Kapag nadarama mong lumulubog ka na, huwag kang matakot. Sumigaw tulad ni Pedro, Panginoon, iligtas mo ako. At maniwala kang ang kamay ni Kristo ay laging nakaunat upang ikaw ay iahon. Sapagkat ang Diyos ay hindi nangangakong aalisin ang lahat ng bagyo sa ating buhay. Ang kanyang pangako ay mas dakila. Sasamahan niya tayo sa bawat unos hanggang makarating tayo sa ligtas na pampang. At ang taong nagtitiwala kay Kristo ay maaaring mabasa ng ulan, hampasin ng hangin at mapagod sa paglalakbay. Ngunit hindi kailanman lulubog sapagkat ang kanyang buhay ay nakahawak sa kamay ni Jesus. Mga kapatid, ano ang bagyo na kasalukuyan nating kinakaharap? At paano natin inaanyayahan ni Jesus na higit na magtiwala sa kanyang presensya kaysa sa ating mga takot at pag-alinlangan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, sa gitna ng mga unos ng aming buhay, tulungan mo kaming huwag mawala ang aming tingin sa iyo. Kapag kami natatakot at nanghihina, paalalahanan mo kaming ikaw ang laging lumalapit upang iahon kami. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa halip na magpatalo sa aming mga pag-aalinlangan, ay matutunan naming magtiwala sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hawakan mo ang aming mga kamay at akayin mo kami sa ligtas na pampang ng iyong kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.